Praise the Lord, the highest praise, glory, and honor to our loving God, loving Savior, Jesus Christ. We remember and cherish the blessed preachings and teachings to our dearly beloved parents in the Lord. Greetings to our beloved Almeida family, beloved preachers, beloved brethren, and visitors. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa oras na ito, nandito sa banal na harapan para siya aking dakilain, pasalamatan sa mabubuting gawa niya sa aking buhay. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Ako'y gumabati ng Happy Mother's Day po sa ating lahat na mga ina ng tahanan. Hallelujah. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na kung saan taglay ko ang kalakasan sa aking pisikal na pangatawan sa mga oras na ito. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Bagamat ako'y dumaan ng matinding karamdaman, mga minamahal itong nagdaang mga buwan, February, March to April, talagang andoon yung aking paghihirap ng aking sakit ng tiyan na hindi ko naman po alam kung anong sakit yun. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon na unti-unti niya akong pinagaling. Ang buwan ng April, ang buwan ng February at March, yun talaga mga minamahal. Sobrang paghihirap ko doon, subalit sa kahabagan ng dakilang Diyos. Hindi po ako nagpa-check up dahil kaya ko pa. Pagdating ng April, mga minamahal, andoon pa, sumpong-sumpong pa rin hanggang natapos ang buong buwan ng April. Pero itong pagpasok ng may mga minamahal, kinakabag lang ako pero hindi na po sumasakit talaga yung sakit na nadanasan ko nakaraang mga buwan. Hallelujah! Maraming salamat sa mahal na Panginoon. Gradual healing man ang lahat, pinapasalamatan kayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan. Maraming salamat, hallelujah. Mula nang siya aking nasampungan sa banal na gawain ito, mga minamahal, andyan yung pag-iingat, mga minamahal, hindi naging madali ang aking buhay. Dahil sa aking paglilingkod, mga minamahal, andoon yung maraming kahirap, pagsubok. Lalo ng mga panahon, mga minamahal, na yung aking beloved husband, hindi pa po na-save sa banal na gawain. 16 years na aming pagsasama, hindi naging okay dahil sobra sa bisyo, mga minamahal. Lahat ng bisyo nasa kanya. Grabing pagkasugarol niya, ang pagkalasinggo niya sobra-sobra. Pagiging sugarol niya, lahat ng bisyo na halos nasa kanya, mga minamahal ng panahon na yon. Hindi niya ako hinahadlangan sa pagdalo. Malaya akong dumalo, provided niya yung aming pangangailangan. Hindi siya madamot sa pera, mga minamahal. Hindi siya mapanakit na asawa sa pisikal, walang ganon. Subalit, mga minamahal, sa aking kalooban, halos patayin niya ako sa sama ng loob, mga minamahal. Halos hindi ko kayanin yung paghihirap ko ng mga panahon na yun. Dahil sobra siyang pasaway sa akin. Subalit sa kabutihan ng mahal na Panginoon at akin siya nasumpungan sa panalangin gawain na ito. Mga minamahal, andyan, bawat dalo ko sa banal na gawain, hindi ko man napo-perfect ang pagdalo sa isang linggo. Pero sa araw ng Sunday, mga minamahal, kahit 2 times na ako nakakadalo sa banal na gawain, doon ako nagre-release, mga minamahal, ang sama ng loob. At doon ako nagmamakaawa sa mahal na Panginoon. Sa kabila ng pagsubok na yung mga minamahal, pagtagumpayan ko, hindi maging madali magkaroon ng 3 anak, mga minamahal, na ako halos ang nag-aalaga lang dahil ang aking mahal asawa, nasa dako ng Maynila, nagtatrabaho. Wala akong kapatid, walang kamag-anak sa lugar ko ng Rizal. Sa aming tahanan, kakilala lang, kaibigan lang. Subalit ang mahal na Panginoon, tunay, mga minamahal, inaruga niya ako sa kabila ng aking paghihirap, mga minamahal, hallelujah. Hindi nakikita ng tao kung paano ako nahihirapan sa physical, sa pag-aalaga ng aking mga anak. Lalo sa emosyonal, mga minamahal, andun ako sa paghihirap na halos linggo-linggo, halos 3 times a week akong umiiyak, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng mahal na Panginoon dahil binigyan ako ng pusong mapagmahal sa aking mga anak. Hallelujah! Dumating sa point ng aking buhay na kung wala ako sa mahal na Panginoon, iniwan ko na po ang aking mga anak na yan. Subalit sa pagmamahal na binigay niya sa akin at pinagkaloob niya sa akin, ibinigay ko yun sa aking mga mahal na anak.
Mga minamahal, talagang hindi biro, mga minamahal. Halos magpakamatay ako ng mga panahon na yon. Sabi ko, mahal na Panginoon, kung gagawin ko to, paano ang aking mga anak? Mga minamahal, nasa point na ako na gusto ko nang mag-suicide. Subalit ang mahal na Panginoon, andun, pinanghawakan niya ako, hindi niya ako iniwan. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hindi biro, mga minamahal. Kaya kanina pag nakatayo ako dyan, binubulay-bulay ko yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Bilang isang magulang, hindi madali, hindi ganun kadali, mga minamahal. Dagdag pa ng aking mga mahal sa buhay na medyo kargo ko ng mga panahon hallelujah, hanggang sa kasalukuyan. Andun, mga minamahal, bilang panganay na anak, talagang nagpakabait ako ng sobra-sobra. Bilang anak, mga minamahalan ng aking ama, buhay na buhay. Hindi siya sumakit ang ulo ng dahil sa akin. Bilang anak, kahit sobrang hirap ng aming buhay, andun, tumulong ako sa kanila. Hindi ko sila pinabayaan. Naghanap buhay ako kahit malit na sahod, ibinibigay ko sa kanila. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ang aking mahal na ama, halos 14 to 15 years sa aking puder, mga minamahal. Kaya purihin ang mahal na Panginoon sa mahabang panahon na paggabay, patnubay, sa kalakasan, mga minamahal. Hallelujah. Bilang tao, hindi madali, mga minamahal. Sabi ko nga minsan, kung ako'y wala sa mahal na Panginoon at hindi ako nakapaglingkod sa Kanya, matagal nang iniwan ko ang aking beloved husband. Dahil dumating ako sa point ng aking buhay na pagod na, kumbaga, pagod na, sobrang pagod na. Sabi ko, mahal na Panginoon, dati pinagpipray ko siya na makilala niyang mahal na Panginoon. Pero pagsapit ng 10 taon, mga minamahal, ng aking panalangin, napagod ako, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, bahala na siya sa kanyang buhay. Subalit isang araw na napakabuti ng ating mahal na Panginoon, tinawag siya sa banal na gawain na ito. Nagkaroon siya ng karamdaman. At yun, mga minamahal, nakilala niyang mahal na Panginoon. Binago siya unti-unti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Tinanggal lahat ng bisyo na walang naiwang bisyo sa kanyang mga minamahal. Hallelujah. Unti-unti siyang nagbago. Hallelujah. Magpasalamatan kayo sa ating dakilang Diyos. Gayon din, mga minamahal, sa kalakasan. Bagamat nagkasakit siya, mga minamahal, binigyan pa rin siya ng kalakasan ng mahal na Panginoon. Na kung saan taglay niya ang kalakasang pisikal, bagamat siya payat. Pero andyan, mga minamahal, napakasipag niya maghanap buhay. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sa kabila ng mga pagsubok na dinanas namin, mga minamahal, sa totoo lang po, 29 years na kami magkasama ng aking mahal asawa. Hindi po kami talaga nag-away niya ng totoong away. Never pa kami nag-away nang talagang magsigawan kami o ano. Ako mahilig magtampo sa kanya dahil nung araw sobra siyang pasaway. Pag ako'y nagtatampo sa kanya, napakabait naman niya, sobra-sobra. Paano mo aawayin yung tao na hindi ka naman niya sinasagot kung halimbawa magsisirmon ka? Ang lagi kong sinasabi sa kanya, magbago ka na at darating ang araw, magkakasakit ka. Totoo nga, mga minamahal, nagkasakit talaga siya. Handon, mga minamahal, kamaraanan nating dakilang Diyos na siya tawaging maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat sa aking mga anak, sa pag-iingat sa aking mahal na asawa sa araw-araw na buhay, sa pagpapalang pinansyal, mga minamahal, sa kagalingan ng mga karamdaman, maging sa espiritual, pinapasalamatan ko ng lubusan sa ating dakilang Diyos. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, ay nasa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise God. Amen. Palakpakan po natin malakas ang ating pinakamamahal po ng Jesus.